Manalangin po tayo. Salamat po, Diyos, na meron kaming natatawagan sa bawat sandali na kami ay nakakaramdam ng paghihirap. Ay patuloy kang nariyan upang kami ay sagutin sa lahat ng aming mga hinaing at pagtawag sa iyong kabanal-banalang paanan. Aming Ama, ang bawat suliranin na aming nararanasan, patuloy lamang po na kami ay umaasa at nananampalataya na ikaw ang Diyos na aming kasama at patuloy na tutugon sa lahat ng aming mga dalangin. Hayaan mo lamang na sa gabing ito ay ilagay po namin sa makapangyarihan mong kamay ang aming pag-aaral. Ang pagtatalakay namin ng iyong mga salita, samahan mo kami, Banal na Espiritu, at sa lahat po ng aming mga pag-aaralan, patuloy o God, na idaloy mo po ito sa puso at isipan ng bawat isa sa amin. At patuloy mong idaloy sa puso namin ang pananampalataya na nagmumula sa iyo. Salamat po, Ama, na patuloy na ang kalooban mo lamang ang siyang nasusunod sa aming mga buhay. Salamat sa lakas at patuloy na sigasig ng aming mga pananampalataya na pananatilihin mo po ito, O Diyos. Ama, salamat po, magbukas ka ng puso't isipan ng lahat na makakapakinig at patuloy mo po silang samahan at pagpalain. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Muli po ay pinagpapala ng Diyos ang gabing ito at patuloy po nawa na ang bawat isa sa atin ay makatanggap ng iba yung pagpapala at himala. At magpapatuloy po tayo sa gabing ito sa kung saan ang ating tinatalakay ay ang patungkol po sa malakas na kapangyarihan ng panalangin o yung tinatawag na Mighty Prevailing Prayer, na ito po ay ginagawa natin tuwing Biyernes. At ipagpapatuloy po natin ngayon, sapagkat nung nakaraang Biyernes ay hindi ho tayo nakapag-live, hindi ho tayo nakapagsama-sama upang manalangin. Subalit ngayon po ay binigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos upang muling magkasama-sama sa pamamagitan po ng ating mga panalangin. Sa gabi pong ito ay ilang bagay lamang ang nais kong ibahagi sa inyo sapagkat ngayon po ay marami ho tayong ipapanalangin. Siguro dahil nga ho sa panahon na kung saan ay hindi natin maintindihan, pagpapalit-palit ng klima, minsan iinit, sobrang init, tapos biglang uulan, kaya ang nangyayari ay nagkakaroon po ng sakit at karamdaman ang karamihan. Subalit manampalataya lamang po tayo sa Diyos na siyang may lalang ng ating mga buhay at ang Diyos ang siyang patuloy na magpapagaling po at dadampi ng kanyang kapangyarihan sa buhay ng bawat isa. Ang nais kong ibahagi po sa inyo sa gabing ito ay ang patungkol sa dynamic of faith. O ibig sabihin, pag sinabi pong dynamic is magilas, moral force, meron pong kakaibang lakas o yung ating pong karakter, yung ating pagkatao ay meron pong galaw na isang malakas na galaw sa ating buhay. O yung ating personality ay meron pong kakaiba. Kapag tayo po ay isang tunay na anak ng Diyos, tayo ay isang mananampalataya, may kakaibang pananampalataya, galaw ang Diyos. May kakaibang kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo sapagkat ikaw ay mayroong tinatawag na malakasang pananampalataya sa Kanya, sa Diyos. Ang unang tingnan po natin sa unang Juan o 1 John chapter 5 verse 4. Ang sabi pong gano'n sa 1 John chapter 5 verse 4, sapagkat napagtatagumpayan ng bawat anak ng Diyos ang sanlibutan at nagtatagumpay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya.
So, tingnan po natin yung sinasabi ni First John o ni Juan, ano po, doon sa kanyang salita. Na pagtatagumpayan daw po ng bawat anak ng Diyos. So, ang ibig sabihin lamang po rito, kung ikaw ay tunay na anak ng Diyos, kung ikaw ay tinanggap mo sa puso mo si Jesus bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng iyong buhay, ikaw ay maaari ng tawagin ng anak ng Diyos. At kapag ka ikaw ay anak na ng Diyos, meron kang pagtatagumpay na tinatawag. Sapagkat anong sabi? Na pagtatagumpayan ng anak ng Diyos ang sanlibutan at nagtatagumpay tayo. Tandaan natin na ang Panginoong Hesukristo nung siya ay dumating dito sa lupa, nagkatawang tao, at siya ay nangaral, at siya po ay namatay sa krus, di ba? Siya ay nabayubay sa krus ng Kalbaryo. So, ang lahat ng bagay na yun ay napagtagumpayan niya. Napagtagumpayan niya ang kanyang mga kaaway dito sa sanlibutan. At napagtagumpayan din po niya ang kamatayan. Sapagkat nung siya ay nabayubay sa krus ng Kalbaryo, pagkaraan ng 3 araw, siya ay muling nabuhay. So, pinakikita lamang po dito sa verse na ito na kung ikaw ay tumanggap kay Jesus bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng iyong buhay, matik na po yun magiging anak ng Diyos ka rin. Bakit? Ikaw ay sumasampalataya sa kanya kaisa-isang bugtong na anak na namatay sa krus ng Kalbaryo. Kaya kung papaano si Jesus ay nagtagumpay, ang bawat isang mananampalataya rin naman ay magtatagumpay din dito sa sanlibutan. Kaya nga tayong lahat na naririto pa sa sanlibutan, tayo ay nabubuhay pa dito sa sanlibutan, meron tayong nakalaang pananagumpay. Kahit tayo ay dumarating sa matinding pagsubok, subalit ang Diyos ay nakalaan ang kanyang kamay upang tayo ay magtagumpay. Kaya nga ano pong sabi? Nagtatagumpay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya magiging matagumpay lamang ang isang anak ng Diyos o magiging matagumpay lamang ang isang Kristiyano kung siya ay merong tunay na pananampalataya sa Diyos. Kung siya ay merong tunay na pananampalataya sa salita ng Diyos, na gaano man kahirap ang kanyang sitwasyon, gaano man kalala ang kanyang sakit at karamdaman, dahil sa meron siyang pananampalataya kay Jesus, na itong Jesus na to ay namatay sa krus, at sa pamamagitan ng mga latay ni Jesus, ang lahat ng sakit at karamdaman ay nagkaroon ng kagalingan. So, ibig sabihin, meron kang pananagumpay sa buhay mo. Ikaw man ngayon ay salat sa kahirapan, subalit dahil sa ikaw ay may pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos, mapagtatagumpayan mo ang lahat ng ito. Di ba? Kung ikaw man ay nagdurusa sa buhay ngayon, nabigo ka sa lahat ng iyong mga pangarap, pero dahil sa meron kang pananampalataya, mapagtatagumpayan mo ang lahat ng ito. Huwag natin kalilimutan na tayo po ay nilikha ng Diyos ayon sa kanyang wangis. Kaya nga, ang sabing ganon, una, ang pananampalataya ay isang pagtanggap ng kapahayagan ng Diyos na nilikha niya ang tao ayon sa kanyang larawan. So, isa ito sa bahagi ng iyong pananampalataya. Kung ikaw ay merong tunay na pananampalataya sa Diyos, tinatanggap mo yon sa puso mo, sa buhay mo, na ikaw ay nilikha na kalarawan ng Diyos. Yun yung sinasabi sa aklat po ng Genesis chapter 1 verse 26. Sapagkat, ang sabi ganon sa Genesis chapter 1 verse 26, pagkatapos likhain ang lahat ng ito, sinabi ng Diyos, ngayon, lalangin natin ang tao, ating gawin siyang kalarawan natin. Siya ang mamamahala sa mga isda, mga ibon, at lahat ng hayop, maging maamo, mailap, malaki man, o maliit. Ang sabi sa verse 27, nilalanga ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Lumalang siya ng isang lalaki at isang babae. So pag sinabing nilalang tayo ng Diyos ayon sa kanyang larawan, hindi ho talaga tayo mapapahiya.
Kapag tayo po ay merong tunay na pananampalataya at pagtitiwala sa Kanya. Kaya ang susi po ng ating tagumpay ay ang ating pananampalataya sa Diyos. Kahit meron po tayong mga panalangin, subalit hindi pa tinutugon ng Diyos, huwag po tayong mawala ng pag-asa. Sapagkat nakahanda ang Diyos upang ikaw ay tugunin. Meron lamang siyang inaantay sa iyo, sa puso mo, na nais na makita ng Diyos, upang lubusan niyang maipahayag ang kanyang kapangyarihan at ang kanyang himala sa buhay mo. Kaya nga mga magulang ko at kapatid, pangalawa, ang sabing ganon, ang pananampalataya ay lumaganap sa muling pagkabuhay ni Kristo. Ang pananampalataya ay tumatanggap sa muling pagkabuhay ni Kristo upang sa pamamagitan niya tayo ay naging anak ng Diyos. So, yan po yung sinasabi kung tayo ay may pananampalataya. Ephesians chapter 2 verse 18, dahil kay Kristo, tayo'y kapwa makalalapit sa Ama sa pamamagitan ng Espiritu. So, tandaan po natin na merong Espiritu ng Diyos na naririto po sa atin upang tumulong po sa atin sa kung ano man ang ating panalangin sa Kanya, ay agad-agad po tayong tutugunin at makalalapit po tayo sa Kanya. Kinakailangan lamang ang tunay na pananampalataya natin, ang makita sa puso natin. Hayaan mo na mapatunayan mo sa iyong sarili at makita ng Diyos na tunay nga na ikaw ay may pananampalataya at pagtitiwala sa Kanya. Ang sabi pong ganon, pangatlo, ang pananampalataya ay nagpapakilala kay Jesus, hindi lamang sa Kanyang kamatayan, kundi maging sa Kanyang muling pagkabuhay at sa Kanyang pag-akyat sa langit. Tandaan na kung tayo po ay merong pananampalataya, isa ito sa bahagi ng pagkakilala po natin sa Panginoong Hesus, pagtanggap natin na siya ay namatay sa krus para sa atin, at pagtanggap natin na si Hesus ay muling nabuhay, at pagtanggap din po natin na muli siyang inakyat sa langit at sa tamang panahon ay muli siyang magbabalik. Kaya nga habang ang Panginoong Hesukristo ay nasa langit pa, subalit merong Espiritu ng Diyos na iniwan po sa atin, at itong Espiritu ng Diyos na to ang siyang tumutulong sa atin upang palakasin ang ating pananampalataya, upang mamagitan at magsalita base sa hindi natin kayang sabihin sa Diyos na ating mga panalangin. At itong Espiritu ng Diyos ang gumagawa upang patuloy na magkaroon na katuparan ang kanyang mga pangako sa atin. Ang sabi sa Ephesians chapter 2 verse 6, dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus, tayo'y muling binuhay na kasama niya at pinaupong kasama niya sa kalangitan. So meron po tayong lugar sa kalangitan na nag-aantay para sa atin. Nauunawaan po natin, kaya walang dahilan para magkaroon po tayo ng pag-aagam-agam. Wala pong dahilan upang hindi tayo magkaroon ng lakas ng loob upang patuloy na sumampalataya at magtiwala sa Kanya. Walang dahilan para panghinaan po tayo ng ating kalooban. Walang dahilan upang tayo po ay magkaroon ng discouragement sa ating buhay. Walang dahilan upang panghinaan tayo. Walang dahilan upang magkaroon tayo ng takot. Bakit? Si Jesus na yon na iyong sinasampalatayanan ay nabuhay namang muli para sa iyo at para sa akin. At ano po ang pang-apat? Ang pananampalataya ang siyang nagpapakilala upang tanggapin ang pananahan ng Banal na Espiritu upang tumulong sa ating pagnanasa sa pakikipag-ugnayan sa Diyos. Di ba? Maliwanag po na sinasabi, ang Espiritu ng Diyos ay tumutulong po sa atin. Kaya kailangan lamang magkaroon tayo ng tunay na pananampalataya. Pag ikaw ay sumasampalataya sa Diyos sa ganitong pamamaraan ng Biblia, ay tinitiyak ko po na wala kang kahilingan na hindi tutugunin at hindi ibibigay sa iyo ng Diyos, sapagkat anak ka niya.
may tatak ka na kapangyarihan ng Diyos. Ang sabi sa Romans chapter 8 verse 26 to 27, sa gayon din naman, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan. Hindi tayo marunong manalangin ng wasto, kaya't ang Espiritu ang lumuluhong para sa atin sa paraang di nagagawa ng pananalita. Yan po yung sinasabi ko po kanina, ano po? At nauunawaan ng Diyos na nakakasaliksik sa puso ng tao ang ibig sabihin ng Espiritu, sapagkat ang Espiritu'y lumuluhog para sa mga banal ayon sa kalooban ng Diyos. Tandaan na bukod po sa ating pananalangin, ay merong tumutulong po sa atin, yun ay ang Espiritu ng Diyos. Kaya kung ikaw ay tunay na anak niya, kung ikaw ay tunay na may pananampalataya at pananalig sa Kanya, wala kang dapat ikatakot. Tandaan, ngayon ding oras na ito, ay gagawa ng himala ang Diyos sa iyo. Kung may karamdaman ka, pagagalingin ka niya. Kung may kahilingan ka, ibibigay niya sa iyo. Bakit? Meron kang pananampalataya sa iyong puso at nakatatak ito sa iyong buong pagkatao. Panghuli, ano pong sabi? Panglima, ang pananampalataya ang siyang nagpapahayag sa natatanging pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo at sa pamamagitan ng panalangin. So nakuha niyo po, simple lamang, sa pamamagitan ng panalangin. So doon po panalangin ka magsimula at panalangin ka rin magtatapos. At dahil sa iyong pananalangin at pakikinig ng salita ng Diyos, nabubuo po ang iyong kakaibang lakas ng iyong pananampalataya. At kapag meron kang lakas ng iyong pananampalataya, ay agad-agad may nakalaang himala sa iyo ang Diyos. Ang sabi sa unang Pedro chapter 2 verse 5, wari mga batong buhay, maging sangkap kayo ng isang templong espiritual at bilang mga saserdoteng nakatalaga sa Diyos. Maghandog kayo sa Kanya ng mga haing espiritual na nakalulugod sa Diyos dahil kay Jesucristo. So, nakuha po natin, waring mga batong buhay na nakatalaga sa Diyos. Pag sinabi po kasing bato, ay hindi ho ito basta-basta matitibag. Ibig sabihin, kapag ikaw ay katulad ng isang bato, pitpiting ka man, diktiking ka man, hindi ka pa rin masisira. Bakit? Malakas ka buo kasi, buong buo yan, at hindi basta-basta magigiba. Kaya nga, di ba, meron dalawang tao na nagtayo ng bahay. Yung isa ay nagtayo sa buhangin ng pundasyon at yung isa naman ay nagtayo sa bato. At dumaan ang malakas na bagyo, dumaan ang hangin, ang nakatayo sa buhanginan ay tinangay ng hangin at ito'y tuluyan na wasak. Samantala, ang isa namang nagtayo sa bato ay nanatili. Dumaan man ang bagyo, dumaan man ang lakas ng hangin, dumaan man ang lindol, nananatili siya sapagkat sa buhay na bato siya nakatayo. Ganon din po ang buhay natin. Tayo mga Kristyano ay ganon din po. Hanggat ikaw ay meron kang tunay at malakas na pananampalataya, patuloy kang nananalig sa Diyos, patuloy kang nananalangin, sa buhay mo, nagiging malakas ang pananampalataya mo. Kaya lahat ng hilingin mo sa pamamagitan ng panalangin, ibibigay sa iyo ito ng Diyos sapagkat matibay ka, katulad ka ng isang batong matibay na hindi kayang gibain ng basta-basta na lamang. Maliban na lang kung ang lumikha sa iyo mismo ang gigiba sa iyo, saka ka magigiba. Subalit, kung ikaw mismo ay merong tunay na pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos, walang maaaring makagigiba sa iyo. Sapagkat ikaw ay tinulad sa isang batong buhay. Kaya nga ang pananampalataya ay nagagawa ang lahat ng bagay. Kung ikaw ay may tunay na pananampalataya, gaano makahirap ang sakit na iyong nararamdaman, pagagalingin ka ng Diyos. Kung ikaw ay may pananampalataya, isang malakas na pananampalataya ang nasa puso at nasa buhay mo,
gaano man kahirap ang dinaranas mo, patuloy kang palalayain ng Diyos sa kahirapan na yon. At kung ikaw man ay nasa kagipitan, dahil sa iyong pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos, pagpapalain ka ng Diyos. Kung ikaw man na may sakit at karamdaman, dahil sa iyong pananampalataya, meron kang kagalingang nakalaan para sa iyo at ilalaan ng Diyos ito para sa iyo. Lahat po tayo ay dumulog sa ating panalangin. Sabay-sabay po tayo, mga magulang ko't kapatid. Aming Ama, dakila ka, patuloy po namin dinadalangin sa iyo ang lahat ng mga kapatiran, O Lord God. Ama, nilalagay ko po sa makapangyarihan mong kamay sa mga oras na ito si Liam, si Joy at si Julius Layos. Ang magpamilyang ito, O Diyos, na dumaranas po ng sakit at karamdaman sa mga oras na to, ay patuloy ko pong nilalagay sa iyong makapangyarihang kamay. Hayaan mo, aking Ama, na bagaman sila ay nasa malayong lugar, subalit wala pong imposible sa iyo. Kami ay nagtitiwala, kami ay sumasampalataya na sa pamamagitan ng pangalan ng Panginoong Hesus, ay patuloy mong idadampi ang iyong kapangyarihan at ang iyong kaluwalhatian kay Liam, kay Joy at kay Julius, O Lord God, Layos. Ama, ang pamilyang ito, ang magsambahayang ito, ang mag-anak na ito, Ama, ay dampian mo ng iyong himala, dampian mo ng iyong kapangyarihan. Ibangon mo po sila sa lahat ng uri ng sakit at karamdaman. Kung sila man ay mailagdat, aking Diyos, sa pangalan ni Jesus, ay pinalalayas po namin ang lagnat na ito at babalik po sila sa normal. Idadaloy mo sa kanila sa pangalan ni Jesus ang kalusugan at kagalingan na nagmumula sa iyong makapangyarihang kamay. Ikaw ang Diyos na naroon kahit saan, kaya kahit sila ay nasa malayong lugar, subalit ikaw naman ang Diyos na nakakakita sa kanila. Alalahanin mo, aking Ama, ang kanyang magulang na si Sister Peachy Layos ay patuloy na sumasampalataya, maging itong si Julius, O Lord God. Ang kanyang sambahayan ay patuloy silang sumasampalataya at nagtitiwala sa iyo. Kaya nga, Ama, nananampalataya po kami na sa oras na ito, sa gabing ito, ay gagawa ka ng himala sa buhay ni Julius, sa buhay ni Liam, at sa buhay ni Joy, O Lord God. Dampian mo sila ng iyong himala sa oras na ito, Ama. In the name of Jesus, be healed right now, in Jesus' name. Lord, we proclaim healing right now, O God, sa pamilya ni Julius Layos, O God. In Jesus' name, in Jesus' name, salamat po sa iyo, aking Ama, sa kagalingan na ipinagkaloob mo kay Julius, maging sa kanyang asawa at sa kanyang anak. Salamat sa iyong himala na ipinagkaloob mo sa kanya sa gabing ito. Pinupuri ka namin, aking Diyos, at pinasasalamatan. At ganun din po, Ama, dinadalangin ko po sa iyo si Raymond Kasiguran, O Lord God. Hayaan mo na sa mga oras na ito ay alisin mo po ang lagnat sa kanyang katawan, sa katawan ni Raymond Kasiguran, O Lord God. In Jesus' name, ikaw na espiritu ng lagnat ay lumayas ka ngayon din sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amang banal, ikaw ang nakakakita, O Lord God, kay Raymond Kasiguran. Dampian mo siya ng iyong kamay, dampian mo siya ng iyong kaluwalhatian at italoy mo ang kagalingan sa kanyang katawan sa mga oras na to. Salamat na ikaw ang Diyos na nangako na sa pamamagitan ng latay ng Panginoong Jesucristo ang lahat ng sakit at karamdaman ay nagkaroon po ng kagalingan. Kaya naman sa mga oras na ito, kami ay nagpapasalamat sa iyong himala. Maging Ama, si Maria Bigo, salamat din sa kalusugan at kalakasan ay pinagkakaloob at patuloy mo yung pagkakaloob sa kanya. Ilalayo mo po siya sa anumang uri ng sakit at karamdaman. Salamat, O God, kay Romar Bigo, maging sa asawa ni Romar, sa anak ni Romar. Salamat po, Diyos, na dinampian mo sila ng iyong kapangyarihan, dinampian mo sila ng iyong kaluwalhatian. Salamat sa complete healing na ipinagkaloob mo sa pamilya ni Romar, simula kay Romar hanggang sa kanyang asawa at sa kanyang mga anak. Salamat po, Diyos, sa kagalingan sa iyong himala na ipinagkaloob mo po sa kanya, aking Ama.
Ngayon din, Ama, dinadalangin ko sa iyo, Sister Marie, sa amin. Hayaan mo na bigyan mo ng kalakasan ng kanyang physical na katawan. Alisin mo ang sama ng kanyang pakiramdam. Bagkos patuloy mong bigyan ng kasiglahan, kasigasigan ang kanyang physical na katawan. Salamat, Ama, sa kagalingan na ipinagkaloob mo sa kanya. Maging si Kisi, O Lord God, ang apo ni Sister Marie. Dampian mo rin po ng iyong kapangyarihan at ng iyong kaluwalhatian at idaloy mo rin po ang kagalingan sa pangalan ni Jesus. Alisin mo ang lagnat sa kanyang katawan in the name of Jesus at idaloy mo lamang ang kagalingan na nagmumula sa iyo, aking Ama. Maging, O Diyos, Sister Evelyn Lopez, dampian mo ang kanyang likuran, alisin mo po at lusawin mo ang plema sa kanyang katawan. Hayaan mo na ang kanyang ubo ay lusawin mo, alisin mo na po at tuluyan mo na po siyang pagalingin. Maging ang sakit ng kanyang ulo ay hipuin mo po, O Diyos, upang bumalik sa normal at maramdaman at maranasan niya ang kagalingan na nagmumula sa iyo. Salamat po, Ama, sa kapangyarihan mo. Salamat po, Diyos, na ikaw ang gagalaw sa buhay ni Sister Evelyn Lopez, O Lord God. Maging sa mga oras na to, si Mian Gigante ay dinadalangin ko rin po sa iyo, aking Ama. Alisin mo sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, ang lagnat sa katawan ni Mian Gigante. Bagos, O Lord God, idaloy mo po sa kanya ang kagalingan na nagmumula sa iyo. Ang himala mo, O Diyos, hayaan mo, Ama, na maranasan nila ang kapangyarihan mo. Maging po, Diyos, dinadalangin ko rin po sa iyo, aking Ama. Sister Jane Gigante, ang ina ni Mian. Pagalingin mo rin po. Idaloy mo sa kanila ang kalusugan at kalakasan ng kanilang physical na katawan, aking Diyos, upang patuloy na ang kanilang buhay ay maipaglingkod sa iyo. Ama, dinadalangin ko po sa iyo si Daniel. Si baby Daniel, Lord God, na kung saan ay nagsusuka ngayon at nilalagnat. O Diyos, tulungan mo po ang batang ito. Alisin mo, O God, sa kanyang tiyan, sa kanyang sikmura, ang dahilan ng kanyang pagsusuka. At alisin mo na rin po, O Lord God, ang lagnat sa katawan ni baby Daniel in the name of Jesus. Hayaan mo po, dakilang Ama, na ang kagalingan ay patuloy mo pong idaloy. Lord God, muli ko pong dinadalangin sa iyo si Liam Layos, si Joy Layos, si Julius Layos, si Raymond Kasiguran, si Maria Bigo, si Romar Bigo, Maria Samin, si Casey de Guzman, si Evelyn Lopez, si Mian Gigante, si Daniel, O Lord God. Muli, dampian mo po sila ng iyong kapangyarihan at ng iyong kaluwalhatian. Gumawa ka po ng himala sa kanila sa mga oras na to. Proteksyonan mo po sila ng iyong banal na dugo upang wala nang makapasok sa kanilang physical na katawan na kahit na anong uri ng sakit at karamdaman. Bagkus, O Diyos, patuloy na ang himala mo ang kanilang maranasan sa mga oras na ito. Inaangkin po namin, Ama, ang kagalingan na nagmumula sa iyo. Alam po namin na ikaw ang Diyos na makapangyarihan, ikaw ang Diyos na aming manggagamot, ikaw ang Diyos na mapaghimala, kaya ang puso namin ay patuloy na nagtitiwala at sumasampalataya sa iyo. Diyos na tapat, maraming salamat po sa iyo at sa mga oras pong ito, dinadalangin ko po sa iyo, Sister Surina. Ama, ang kanyang anak na si Arlene Doben, pagalingin mo na rin po siya, O Diyos. Gumawa po kayo ng himala sa kanya. Salamat po, Ama. Dinadalangin ko po sa iyo ang magkakapatid, O Lord God, Sister Sorina Alenea, Sister Pichi Layo, Sister Loida Silva, Sister Mila Silva, aking Ama. Idaloy mo po sa magkakapatid na ito ang kalusugan at kalakasan sa kanilang physical na pangangatawan. Ilayo mo po sila sa anumang uri ng sakit at karamdaman. Hayaan mo, Diyos, maging ang kanilang pamilya. Samahan mo, ingatan mo, proteksyonan mo po. Alalahanin mo, aking Ama, na ang mga babaeng ito ay patuloy mo po silang tinawag upang patuloy, O Diyos, na sumunod sa iyong kalooban. Ama, nangako ka na patuloy mo silang pagpapalain, O Diyos. Ang sino mang magpala sa iyong lingkod ay pagpapalain mo sila. Kaya Ama, ang magkakapatid na ito ay pagpagpalain mo po sila sa bawat aspeto ng kanilang buhay. Maging kanilang pamilya.
Pinupuri ka po namin, O Diyos, pinasasalamatan ka po namin. At sa mga oras na to, dinadalangin ko po sa iyo ang lahat ng nakatunghay, lahat ng nanonood, O Lord God, sa gabing ito, hindi ko man mabanggit ang pangalan nila isa-isa. Ikaw ang nakakakita sa kanila, aking Ama. Lahat ng nagbigay ng oras upang patuloy na pakinggan ang iyong mensahe sa gabing ito, dinadalangin ko po sa iyo, balutin mo sila ng iyong kapangyarihan, pagpalain mo po ang bawat isa sa kanila, hayaan mo na ang kalusugan at kalakasan lamang ang idaloy mo po sa kanilang mga physical na katawan at papagtagumpayin mo po sila sa kanilang buhay. Lahat ng kanilang mga kahilingan, aking Ama, ay patuloy mo rin pong tugunin at patuloy mo po silang samahan. O Diyos, patuloy ka naming pinupuri, patuloy ka naming pinasasalamatan. Hayaan mo, aming Ama, na sa pagtulog namin sa gabing ito, ang bawat isang nilagay ko sa iyong makapangyarihang kamay ay napagtagumpayan na po nila, O Diyos. Naramdaman na po nila ang iyong himala at ang iyong kagalingan. Salamat sa pananagumpay na patuloy mo pong ipinagkaloob sa kanilang mga buhay. Ama, pinupuri ka namin, pinasasalamatan sa pangalan ni Jesus. Ito po ang aming samot dalangin. Amen. Amen and amen. Uli po ay mapagpala sa ating lahat. Shell San Pedro, hi babe. God bless you babe. Dalangin ko na lahat ng iyong mga kahilingan ay ipagkaloob ng Diyos at ang masaganang pagpapala ang idaloy sa iyong buhay at maging ang iyong pamilya, ang iyong sambahayan. Ma'am Maria Bigo, mapagpalang gabi po. God bless po. Sister Evelyn Lopez, God bless. At Maria Jessica, God bless po. At maging sa lahat po ng nanonood na hindi ko po nakita ang inyong mga pangalan, Diyos na po ang bahalang magpala sa inyo. Muli po ay mapagpalang gabi sa inyong lahat.